You are watching MDN Teleradio. Like and share. Watch us anytime, anywhere. Maayong adlaw sa tanan. This is Councilor Jero Pascual sa 1st District and congratulations sa ato ang DepEd Cagayan de Oro City, of course to Ma'am Cherry Lumbaco atong SDS, and of course sa atong anchorman Doc Janry Colonia, and to all teachers and to all the followers sa ato ang Action Edukasyon. So maayong adlaw sa tanan and please keep watching and follow. Congratulations, Action Edukasyon, an initiative of the Department of Education City Division of Cagayan de Oro, hosted by Doc Janry Colonia. Sa tanan natong mga ginikanan, estudyante ug mangtutudlo, atangin ninyo kada Huwebes alas 4 taman sa alas 5 sa hapon sa MDN Teleradio. Mindanao Daily News Facebook page. Sa atong mga ALS learners na kaniyatong gitawag ng mga out-of-school youth na nag-decide nga mo enroll sa program sa DepEd, una magpasalamat ko sa inyo. Nga inyo ning gi-grab ng opportunity. Ikaduha, encourage ta mo nga everyday magtan-aw mo good for one owning a program, because kani nga program mauni ang inyong gikinahanglan para masabtan ninyo ang concept nga naa gi-share sa atong mga IMs o mobile teachers. Lastly, giawhag po na ko nga mga stakeholders mumutan-aw sa program, because nahibawan yun na ko nga kani nga program yun sa pagkakaroon kuani siya kanang self-sufficient. This was made possible because of the help coming from our benefactors, mga silent nga benefactors. Ug nagpasalamat ko kang John Ray, kay si John Ray ang nangita og paagi para yun siya nga program na launch today. So again, to John Ray, Juliet, January, and Ray, congratulations and thank you very much. Maayong adlaw sa tanan. This is Councilor Jero Pascual sa 1st District and congratulations sa ato ang DepEd Cagayan de Oro City, of course to Ma'am Cherry Lumbaco atong SDS, and of course sa atong anchorman Doc Janry Colonia, and to all teachers and to all the followers sa ato ang Action Edukasyon. So maayong adlaw sa tanan and please keep watching and follow. Congratulations, Action Edukasyon, an initiative of the Department of Education City Division of Cagayan de Oro, hosted by Doc Janry Colonia. Sa tanan natong mga ginikanan, estudyante ug mangtutudlo, atangin ninyo kada Huwebes alas 4 taman sa alas 5 sa hapon sa MDN Teleradio. Mindanao Daily News Facebook page. Sa atong mga ALS learners na kaniyatong gitawag ng mga out-of-school youth na nag-decide nga mo enroll sa program sa DepEd, una magpasalamat ko sa inyo. Nga inyo ning gi-grab ng opportunity. Ikaduha, encourage ta mo nga everyday magtan-aw mo good for one owning a program, because kani nga program mauni ang inyong gikinahanglan para masabtan ninyo ang concept nga naa gi-share sa atong mga IMs o mobile teachers. Lastly, giawhag po na ko nga mga stakeholders mumutan-aw sa program, because nahibawan yun na ko nga kani nga program yun sa pagkakaroon kuani siya kanang self-sufficient. This was made possible because of the help coming from our benefactors, mga silent nga benefactors. Ug nagpasalamat ko kang John Ray, kay si John Ray ang nangita og paagi para yun siya nga program na launch today. So again, to John Ray, Juliet, January, and Ray, congratulations and thank you very much.
You are watching MDN Teleradio. So welcome back no mga kaedukasyon og napaminaw nato ang lesson ni Ma'am Eileen no. Lisod to iyang topic kay mura og lisod sabton sa atong mga kasagara kabatan-unan, pero later on masabtan nila unsay importante sa usa ka lideres. So karon nga po natong padayonon ang aton topic kay kini usa ka timing nga topic og si Councilor J. Pascual first hand gid ni niya nga experience. So ato siyang mahinabi karong hapuna og unsay iyahang mga experiences as a COVID survivor. So Councilor J, may hapon diya kanimo. Dog, may hapon again sa tanan. And of course, no, lisod kayo gid ning COVID, no, kay actually I was first hand nga isa sa mga nauna din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Syempre, murag nakadaog og raffle. You have won the grand prize. So Councilor, na COVID no? ka. Oh. So Councilor, natay mga pictures nga imong gipakita. Pwede nimo mabatbat sa atong mga televiewers og unsa kini siya? Yes, muna ako ang isolation area, no. And daghan ba ibog ani actually. Na ang uban man good isolation area kaya nang napulo sila ana. Pero since ako man una-una ang na COVID, so medyo luag-luag pa to, Doc, ang area nga ko. Hala, bawal na ba mga iro sa isolation? Well, anyway, ang akong isolation area, tsada man siya. And then, muna akong pagkaon, si Sir Wang yun, nagluto ana. Wow. So, kung unsa ang pagkaon sa tanan, mugid na ang pagkaon gyud sa lain-lain nga mga katong mga COVID patients nato. Actually ako mga kauban din ha is mga nurses, mga doctors, mga frontliners gyapon sa hospitals, no. And then my first experience with COVID is kanang kuan gyud siya. Nag-fever kog taas kaayo. And then after that, 2 days after, nawala na ako ang loss of taste and smell. So dili na ako makasimhot sa akong perfume, dili na ako maka-taste sa akong mga pagkaon. But after 2-3 days, okay naman din ko. Thankfully, kaluoy sa Ginoo, wala gyud ko gibati nga grabe. The only worst part is kato lang yung nag-fever ko, nga nagkurkurog na gyud ko. That was effect na gyud sa COVID. But different man gud ang mga tao, different ang ilahang take on the COVID virus. Na ako siguro wala pa man gyud ko mga comorbidities, so for sure dili ra kaayo ko na kuan, pero ang kanang uban katong gi-intubate. Abi man gyud ako sa una, Doc, na kung ma-COVID na gid ka, butangan na gid tubo imong mga kuan. So murag lahi day ang experience sa uban. So ang ako may na lang gyud kay katura ako na experience ang katong fever. So mo ganiin ko nga sus Ginoo ko, daghan pa kay nag-iyon nga kanang kagawad, stay positive. So murag okay lang man kay kabalo man ko, pero if you take it literally, katulog gid ko nag-positive. So sa katulo na ako na swab, nag-positive lang gyapon ko, but akong fourth swab is nag-negative na ko. So, that was every week ka-swab until mag-negative ka. So, I was isolated for 28 days. Actually, the worst part of having COVID is the isolation. It's actually niagi kog 3 days nga depression. I did not eat. Giaway na nako si Mayor. Ako mama wala ako gitubag, tanan na gyud, tas gipadtuan na lang ko nila din ha. Gipastoryan ako sa katong murag para sa mga psychologist kay murag nakrung-krung na daw ko dito sa sulod. Actually na dito ang katong psychologist nga kagawan sabay mong kuan ana. Kay dili naman ko gakaon, so ma-monitor man sa mga doctors, mga nurses nga gatuktok sa ako na di na ko gakaon. So ang food na ilang ituktok din naman ko ganahan magkanang kuan sa bed, maggawas.
then gi-off na nako tanan akong cellphone. Kanang nag-agi gyud ko og depression, no. So I was really not prepared for the worst part sa COVID. Actually, the COVID sa ako, okay lang, one day ra ko nag-fever, but ang isolation man ang lain kaayo, and then everyone nga magduol sa imo naka-PPE. So mura ka og kanang naa kay radiation nga murag mamatay sila og makaduol sa imo. So mo to nga be careful lang gyud mga kaigsuonan, and then kanang do your normal activities. Actually ang COVID, if properly handled, okay raman siya. For example, proper distancing, naka-mask ka, naka-face shield, dili gid ka mahadlok nga mataptan ka sa COVID. Kay usually magud if we stay at home, murag grabe ang ato ang kuano, atong ekonomiya ang mabagsak na lisod na hinuon kaayo. So muna nga just be cautious sa imong mga lihok, mutong don't touch men daw ang imong mouth, eyes ug imo ang nose. Ayon lang gyud kapte. So kung magsige ka og face shield, pero imong face shield pares karon akong gitangtang pero layo man. Pero kanang uban nga ibutang sa ulo, please ang kanang face shield makatabang manggod na siya nga kana manggungusahay kana betang wala ra gyud sa atong hunahuna nga makapot sa atong mata ko mapuling ana bitaw. So kung na kay face shield maabot man sa imong mata, makaptan man nimo imong face shield, men ka nga ay naka-remember day ko nga dili na day ni normal, muna day ning new normal sa karon nga panahon na sa kuan. Hopefully ang ato ang kanang gitawag nila ng vaccine, 95% na daw ang vaccine nato sa Pfizer. Hopefully it will be released soon nga wala na gyud siya kanang murag syempre baga kung parehas na sa basin adtong kuano katong dengbak siya. Actually I was the first also nga na injectionan po sa Dengvaxia. And I was not only injected once but 3 times ko na inject sa Dengvaxia. So katunay mga news nga na mga bata nga nangamatay, gina-off gyud nako kay murag mabutang sa ko mind ba nga mamatay na sad ko ani. So murag so maapil ko kamatay kay na-injectionan ba ako dili lang di katulo pa gyud winner. So moto nga ako yung gina-off kay madlo ko sa news nga agoy na napoy bata tulo pat kabuk na matay kay tungod ato na inject agoy. So moto actually ako pa gyud ang na COVID pa gyud sa LGU, ako pa ang first. So na branded na gyud ko nga kuan. Wala na si Kagawad Pascual. Ang kato gyud ang ngalan na nako karon katong Kagawad nga na COVID. Mo na gito siya. Actually nailan na po ko sa distrikto pero dili Kagawad Pascual katong Kagawad na COVID. So nga na lang siya mga kaigsuonan. Actually, if you get the COVID, be prepared nga ang mga tao gyud naa gyud tay kanang murag discrimination gamay, no. And I always put in mind na this is a very serious disease, and ang mga tao normal na gyud na nga reaction nga medyo mahadlok sa imo, but thankfully ang akong mga uban na mga kauban wala man gyud kayo sila nga nag-discriminate. Actually pag session nako paggawas nako murag after a week ako ra gyud isa sa kalamisa. Ako makauban ko mga giatot mo, mga discrimination mo. Dahil nga sila nga, sige na Kagawad, mga next week, magabay na misay mo. Basit pa daw na pa mga labit-labit daw sa COVID. So, muto ako mga kauban sa City Council, wala pa kayo sila nagdol sa ako. And especially si Mayor, actually si Mayor, sige man to siya tawag, but ako ang likay. Mahadlok ta nga kita na rason nga na COVID ang Mayor, Ginoo tabang. So muto nga gapalayo sa gid ko kay Mayor for now. But nakita naman mi perminti ni Mayor, but yeah, mugid ang akong sigig awayon kay ipagawas na lagi ko ba dili na ko makatakod. Di magid ko niya ipagawas sa isolation until nga mag-negative. So and I'm very thankful po kay Mayor Moreno no nga amidst the COVID that I had, gikuan gid ko niya no, anang gitabangan ko niya nga to get through with my COVID, and especially sa ako ang mga family and friends,
grabe nga prayer to God, of course, nga nagtabang gyud sa ako to get through my virus. So, if you get the COVID, ayaw kabalaka kay it's not the end. It's only a sickness, mura ra gyud siya og hilanat sa uban. But ang uban, serious man kaayo ang ilang COVID. So, muto ang ato ang mga elderly, mo lang to ang maglikay. Pero kung wala gyud kayong mga comorbidities, there's no kuan, dili ka dapat mahadlok as long as you follow the strict guidelines nga giset sa ato ang local government unit. So thank you kayo Councilor no sa pag-share sa imong mga experiences. So mga kaigsunan, balik kita mga pipilang pahinumdom.